Hi guys! Konnichiwa! Welcome to my YouTube channel. Gagawa po tayo ngayon ng karage na manok. Ito po yung Japanese style na fried chicken. Ngayon po meron po tayong chicken thigh dito na isa lang. Ngayon po nahugasan na po natin ito. Tanggalin lang po natin yung mga kanyang parang may mga litid-litid na yan. At saka yung konting taba niya. Tanggalan po natin siya. Yan. Wala na po itong buto, ha. Yan. Tanggalin lang po natin yan. Mga yan. Yan lang po yan. Nahihirapan po kayo, pwede kayong gumamit ng kitchen scissor. Ngayon po, ito, iwain lang po natin ng medyo malaki po para juicy pa rin siya pagka prito natin. Yan. Ngayon po, ayan na po yan. Kuhain lang po natin siya sa gitna. Tapos, ito rin ulit, gitna din po. Siwain natin ng isa pa. Ganyan lang po kalalaki. Yan. Kuhain lang po natin ng ganyang kalalaki. Bali, 8 ang nangyari po dyan sa hati natin. Yan, ganyan lang po siya kalalaki. Ngayon po, lagay lang po natin siya sa ganitong plastic. Ngayon po, lagyan lang po lang natin siya ng pepper. Kahit anong pepper po, black pepper, white pepper, na powder, pwede nyo pong gawin yan. Yan. Mix nyo na po siyang ganyan dyan. O, yan po. Lagyan po natin siya ng cooking sake. Kikkoman soy sauce. Ngayon po, ito. Ngayon lang po natin yan dyan. Kailangan po natin ng ginadgad na luya at bawang po. Ito po, meron po tayong gadgadan dito. Lagyan ko lang po ng foil para madali siyang makuha. Gadgad lang po tayo ng half teaspoon lang po yung kailangan natin. Yan, ganyan na po yan. Set aside muna natin. Ngayon po, itong ating bawang. So, yung bawang din po natin, half teaspoon lang din po.
Ngayon, kung may nabili po kayo dyan na ginadgad na bawang at luya sa supermarket, pwede din po yun. Yung nasa tube dito sa Japan. Pwede nyo pong gamitin yun. So, ayan na po. O, dito po sa Japan, ito po yung ginadgad na luya. Tapos, ito po yung garlic. Yan, ginadgad ho yan. Yan po ang pwede nyong gamitin. So, ngayon po, lagay na po natin yung ginadgad nating bawang. At luya. Tapos, lalamasin lang po natin yan ng ganyan dyan. So, hindi na natin kailangang magdumi pa ng kamay. Kaya isang chicken thigh lang po yung ginawa natin para madali po siyang ihalo-halo kahit nasa loob ng plastic. Yan. Ngayon, pag halong-halo na po yan, makikita nyo wala na po yung mga liquid natin na pampalasa. Yan, ganyan na po. Imamarinate po natin ito ng kung gusto nyo kagad lutuin, 30 minutes, 1 hour, mas maganda. Overnight, pwede din po. At pwede nyo po itong gumawa po kayo ng marami, lagay nyo po sa freezer. Basta ilagay nyo lang po sa ziplock na freezer bag. Yan. Pwede po kayo maglagay niyan sa freezer. Para pag lulutuin nyo, meron na po kayong handa. So, ito po, kailangan po natin dito ng harina at ng cornstarch. Pinagsama ko na po siya. Ngayon po, painitin na po natin yung ating kawali. Lagyan po natin ng mantika. Hindi po tayo masyadong magmamantika dito. Ganyan lang po karami. So, maliit lang po yung ating kawaling ginamit. 20 cm lang po yan. 20 cm. Oh, turn on nyo po na heat. Yan na po. Ayun po. Itong ating harina, habang pinainit natin yung ating kawali, lalagay po natin dito sa ating chicken. Ngayon po, nilagay na po natin yung ating dito, yung ating harina at saka cornstarch. Tapos, yan. Nilamas-lamas lang po natin na ganyan yan. Lalagay ko na lang po sa description box yung ating harina at saka gaw-gaw po. Yan, ganyan na po yung itsura niya. Ganyan lang. Tapos, balikan na po natin yung ating frying pan. So, ayan po. Makikita niyo po ba yan? Nagbabubbles-bubbles yung ating chopstick. Pag ganyan na po yan, pwede na po tayo mag-prito ng ating chicken. Kung wala po kayong chopstick, pwede din po yung mga sandok na gawa sa kahoy. Pwede din po yun. Ngayon po, prito na po tayo ng ating chicken.
ayan, naka 4 minutes na po tayo. Baliktarin lang po natin siya. Na golden brown na po siya. O hindi po siya sunog kasi medium heat lang po tayo. Kasi may toyo nga po yan. Madali siyang masunog. Yan. Tuyin lang po natin yan hanggang mag golden brown po siya sa medium heat. Ayan po. Ang laki na po yung bula natin. Ibig sabihin, yung mga bubbles niya, pag malalaki, luto na po siya. Ayan. Kita niyo yung mga bubbles na malaki na yan. Ngayon po, hanguin natin siya na isang beses. Ida-double fry po natin siya. Hanguin lang po natin. Medium heat lang po yan kanina, ha? Yung ngayon. Ngayon po, i-high heat po natin siya. Tanggalin lang po natin yung mga konti niyang, yan, para malinis po yung ating mantika. Tanggalin lang po natin yan. Masusunog po kasi. Yan, malinis na po. Kita niyo po yan. Yan. Mainta po yung ating mantika. Ibabalik po natin uli yung ating chicken. So, balik lang po natin siya. Yung sandali lang po yan. Nating do-double fry. Madali po siya kasi masunog. Yan o. Para mag-crispy lang po siya. Yan. O, ayan po. Double fry na po natin siya. Turn off nyo na po yung heat. Hahango na po natin siya. Yan. Yan po. Malutong po siya. Ngayon po, lagay na natin po siya sa ating plate. Yan. Tapos, lagyan po natin siya ng lemon.
Ngayon, lagyan lang po natin siya ng konting broccoli sprout sa ibabaw. Yan. Kainin nyo po yan kasama ng ating fried chicken. Optional lang po yan. Bahala na po kayo kung gusto po ninyong may broccoli sprout o wala. O lemon lang. Yan, gawa na po yung ating karage. Sana po nagustuhan ninyo ang ating recipe ngayon. Paki-like, paki-share, at paki-hit nyo na din po ang notification bell para ma-notify po kayo ni YT. At sana po nagustuhan nyo itong ating recipe ngayon. At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe at nag-follow sa aking page. At paki-share na rin po sa inyong mga mahal sa buhay at sa mga kaibigan po ninyo para marami po tayong matulungan na gusto mag-business ng food para magkaroon po ng iba't ibang idea. Sana po i-share nyo po ito sa kanila. Maraming salamat po at God bless po. Arigatou gozaimasu.